Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So karon isunod usab nato ang lain usab nga topic. Nindot kay nga topic ang iyang pagahisgutan. Sa English pa, how the devils attack. Unsaon pag-attack sa demonyo sa matag usa kanato. No, so muna nga kuyaw kay ni nga discussion muna nga ato gyud kining paminawon kay whether we like it or not, ang yawa naa sa tong kilid. Dili kilid ha na nato ha. Di na to makita. Huy. No, so muna mga igsuon, nindot kay ang discussion muna sa iyahang pagpasabot sa tuyo og tumong niini. Unsay atong mga pamaagi, atong paminawon ang ato ang next speaker. Siya usab ang Catholic Faith Defender sa Diocese of Tagbilaran and head of the case officers of Saint Michael the Archangel Healing, Deliverance, and Exorcism Office. Kauban sa panos pagpangalagad sa simbahan, Brother Sherwin Pakot atong pakpakan. Okay, mayong gabi yung tanan. So before ko mo start sa akong talk, so mohimo tauna og short prayer. So lingkod lang mo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Lord Jesus, in your name, we ask you to bind and silence all powers and forces that do not accept you as Lord and King in the air, in the water, in the ground, in the netherworld and nature and the spiritual world. We ask you to bind all demonic action and demonic communication. Lord, seal this whole place, all of us here, and all of our intention in your most precious blood. Mother Mary, we ask you to surround us with your mantle of protection and crush Satan's power in our life. Saint Michael the Archangel, we ask you and all our guardian angels to defend us in the battle against Satan and the powers of darkness. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, once again, mayong gabi, inyong tanan. So, ang akong topic na-assignan ko nga topic is how the devils attack. Unsay mga atake sa yawa o unsa po'y mga openings. Tingali o tigpalo mo sa atong page, punto por punto, nakapamilyar na mo aning topic. Pero akong paningkamutan nga aron dili maboring tong mga followers nga doon natay ato na pong ilahi na po na to paningkamutan na to nga malahi ang atong pagka-explain. So naipangutana, why do we need as Catholics to have an orthodox knowledge about angels and demons? So ngano man nga kitang mga Katoliko, gikinahanglan man nga masayod ta sa tradisyon sa simbahan kabahin sa mga anghel o mga yawa. Ano importante man na isip usa ka Katoliko nga masayod ta niini. Matod pa ni Father Winston Kabading, in the spiritual battle, our primary enemies are the fallen flesh, the world rebelling from God, and the demons or the fallen angels. Sa ato dayang espirituhanong pagpakigubat o pagpakigbugno. Say laing termino ano bisag di mo kasabot anang bugno no, pakig-away, no? Sa ato dayang espirituhanon nga pagpakig-away,
aduna tay tulo kakaaway. Una, ang fallen flesh, kining atong pagkatawhanon, kay kita di ay, bisan tuod og binunyaga na ta, nahimo na tang Kristiyanos, pero dili malimod ang kamatuoran nga naa nato ning gitawag og concupiscence. Unsa man ang concupiscence? The inclination to sin. Bisan pa og aktibo ta sa simbahan o di ba kaha nagbinuutan ta, naagyod ni sa atong kinaiya nga kanang pagkahilig sa sala. Di ba? Bisag nahibaw tangsa ng manglibak pero lami man sad manglibak gyud. Bisag nasayod ta nga sa ning dili mo dawat og uwan-uwan. Mudawat man gyud ta oy. Mo na example sa concupiscence, the fallen nature of man. Ikaduha, matot pa, the world rebelling from God. Ang kalibutan nga may rebelde, nakigbatok sa Dios. O tanaw na to sa atong palibot, labi na sa social media o sa atong palibot, kasagaran sa mga binuhatan, baruganan o prinsipyo sa tao, wala gyud siya mahisubay sa kabubuton sa Dios. Ikatulo, nga tong kaaway mao ang mga yawa. So mao na nga kinahanglan ta nga masayod nini nga pagtulunan. The nature of these fallen angels is evil, and their action deceptive and cunning. So ang kinaiya di ay sa mga yawa, dautan. O kay dautan man siya, maunang malimbungon, unya mangtas. Mao na kinahanglan tang masayod, kinahanglan ang usa ka tawo, usa ka Katoliko, o usa ka tawo, makaamgo nga adun gawas nga niya nato ning pagkamasalaypon, gawas ni napalibot nato nga mga makasasala nga kalibutan, aduna tay kaaway nga malimbungon ug mangtas. Mao sa Biblia, ang yawa gihulagway sa usa ka dragon, nagsimbolo sa kamangtas. Ang yawa usab sa 1 Pedro 5:8 gihulagway kini sa usa ka leon, nagpasabot manunukob, hunter of soul. Unya ang yawa usab sa Book of Genesis gihulagway kini sa usa ka bitin, serpent, nga nagpasabot malinglahon o malimbungon. So ang iyang atake is subtle, lipot o limbong. So mao na nga importante nga masayod ta niini isip sa Katoliko. Therefore, we need to have a correct belief regarding them through the guidance of divine revelation and the magisterium of the Catholic Church, so that we would not be deceived. So mao din nga gikinahanglan ta nga masayod ta unsay pagtulunan sa simbahan. Kung unsay official teaching sa simbahan kabahin sa mga yawa. Kay once gani nga kini nga pagtulunan ug dili nato apilon sa atong pagtuon, mao na ang mahitabo daghang Katoliko malimbungan. Ug maunay rason nga daghang mga Katoliko bisag Katoliko na daghan gihapog patuo-tuo. Kay ang rason ra gyud nganong naingon ana ning mga Katoliko nganong naingon ana ang katawhan daghan kay tag mga practices nga wa masubay sa atong pagtulunan, lack of knowledge. Ignorant gyud ang number one nga rason ngano nga ang usa ka tawo nagbansay sa usa ka pagtuo nga dili Katoliko nga pagtuo. Tanawa ra na og lack of knowledge ta, wa ta kasabot sa atong pagtuo. Example lang ana, na tagalaing relihiyon. For example, kani mga saksi ni Jehovah, magsuroy-suroy, magtinagurha, saka sa mga bay, magwali na dito. Ug ikaw nga Katoliko nga bisag na kay Biblia pero way ukab-ukab pod, wapoy basa-basa, maabli lang ng Biblia og tingbayad og buhiko, kay tuwa man dito ang bill sa buhiko gi dili naman day buhiko dire sa Cebu naman din eh. Ha? So mao na nga maukab lang na siya, tingbayad o kuryente. Unya ang may tabo, basahan ta dito og Biblia, wa man tay alamag, magsango-sango lang ta.
Yung ganong naman mo yung mga larawan sa mga santos nga ng mga imahen nga matod pa sa Exodo 20 kaligot-gutan sa Ginoo ning mga imahen. Bitaw no? Bitaw no? Kadugayang balik-balik na mo bitaw ta sa atong pagtuo. So mo na importante nga masayod ta nini nga pagtulunan. Arita. Ngano man dili tingali nako ma-explain ang tanan nga mga openings, pero mosite lang ko, mo focus lang ko sa pipila ka mga bugat nga rason nganong ang usa ka tawo maatake sa yawa. So by the way, ang yawa di ay moatake nato sa duha ka paagi. Ordinary way o extraordinary. Ang ordinary way or extraordinary attack, temptation. Tintalon ta sa yawa sa pagbuhat og sala. So nganong iya matang tintalon? So kanade kay naay tentasyon, nagpasabot na mga igsoon nga ang mga daotang espiritu dili makakontrol nato directly. Kay kung makontrol pa ta niya direkta, wa na kinahanglana ang imbitasyon sa pagpakasala. Ang invitation kanang temptation di ay awhagon ta or tintalon ta sa yawa nga mubuhat niini kay aron ang atong kabubuton og hunahuna i-surrender sa yawa. So kanadi ang sin is submission, submitting our will to the devil. Ninguyon ta ba sa yawa? Pero gi-allow sa Ginoo ang temptation kay dili di ay motubo ang atong paghigugma, atong pagtuo kini mga Christian virtues, dili siya mo manifest or mo grow without temptation. Kaya ang mga tentasyon di ay, mauni siya ang sukdanan kung unsa kadako ang atong pagtuo, paglaom o paghigugma sa Dios. Ana di ay maila, kung giunsa na to pag-response ang mga temptation, madayag o maila, unsay naa sa atong kasing-kasing, kinsa ang atong gihigugma. Ang analogy ana, ma-prove ang atong paghigugma sa Ginoo during temptation. Parihara pod na ang paghigugma sa mga magtiayon, ma-prove na siya panahon sa pagsulay. Ikaw ba na kay kauban sa trabaho nga lami kay kinidhatan ba nay tinan-awan bitaw nga nagtangag og kamher? Ana gyud maila ang imong tinud-anay nga paghigugma sa imong asawa nga bisag naay babae sa imong atubangan nga halos maghubo na, unya dili gyud ka magpadaog, mo stay away gyud ka sa maong occasion sa pagpakasala. Ana ma-prove nga tinud-anay ang atong paghigugma. Vice versa po na sa asawa. The same analogy sa atong relasyon sa Ginoo. Kinsa ang naa sa atong kasing-kasing. Madayag na siya during sa temptation. So mo tong ordinary attack. Ang extraordinary attack, once gani nga naka-experience na mo sa inyong balay nga mo kalit tragsiga ng inyong suga bisan og way tao, bag-o pa nimo gi-off ng imong switch ning siga na sad. Electric pan ning tuyok musagwa gisaksak. Kuyaw ning among vibrad kay matingami kay inigmata na mo inikabuntag na nay nilungag among rice cooker. No, buutan din ang yawa kay galungag man. No, na ba yawa buutan? No. Deception na siya tanan. No, mura bag patilawon taniya og mura pog kaayuhan kay nadyo na ibugti. Aron ta makaingon ba nga buutan ning namuyo sa atong balay, mga engkanto ni nga puti, diwindi nga puti. So the more ta nga karon kay puti man, mo nang i-allow nato nga mupuyo sila. Murag muhatag ta sa atong consent, okay, pamuyo mo dire, okay ra mupuyo sila dire kay mga buutan. Hangtod nga muhatag tingali na siya mga kaayuhan, nakautang tag kaayuhan nila, muabot sa punto nga ma-infested ang atong balay. Na ang infestation di ay dili na uban bitaw mingon nga kanang imong nawong mao na nga daghan kag mga katol-katol sa panit
kay naligo manggod ka og alas 12 sa udtong tutok, giangayan kag engkanto kay puti manggod ka kaayo, na-attract ang engkanto nimo. Ato ning klarohon na ang mga evil spirit dili sila ma-attract sa material nga butang. Kung nganong iyamang duulon ang tao, dili tungod sa kagwapo o kagwapa sa tao, dili ang atong material nga lawas, kun dili interesado siya sa atong kalag. Mao di nga kung duol ta sa Ginoo, mauta or baho ta para sa mga yawa. Pero sa usa ka tawo nga ulipon sa sala, huna-huna o kasing-kasing, yawanon, humot, guwapo o guwapa ta sa pananaw sa mga daotang espiritu. Mauna nga ang usa ka panimalay nga wala maghari ang gugma, kalinaw, panag-iusa, way simba-simba, way pag-ampo, way mga kasal nang gigamit og artificial contraceptive, madugay og madali ang maong panimalay tugpaan sa daghang panuway. Kay ma-attract sila sa sala nga gihimo sa maong lugar. Mo nga nganong na may mga simbahan nga na-infested po. Kining sa Kriste kuno na kunoy pare galakaw-lakaw way o. Nganong manaingon ana man na kay posible nga ang mga manimbahay is nasa state of sin. O di ba ka ang mga nag-serve nasa state of sin. Mga altar boy, mga sakristan o mga nag-serve sa simbahan naa nagtan-aw og pornography or bold nga salida sulod mismo sa sanktuaryo. Maunay makakos og infestation. Gani na may cases, mga sinina bitaw, infested. Mga butang infested. Nga naman, kay posible, ang gagamit nining maong sinina, kini nga sinina, is, ang nagsuot nini, naghimo og mga immoral nga buhat. Unsa man kahay mga immoral nga buhat, for example, adultery, fornication or premarital sex, extramarital sex, kana siya. Sunod, kanang negative na gani atong hunahuna, kana bitang obsessive remembrance of past hurts. Kana bitang kanunay magbalik-balik sa atong memory ang mga sakit nga kagahapon, bisan 10 years na ang milabay. Ang yawa, duwaan niya ang atong memory. Kay kung kanunay ta mahinumdom sa atong kontra, kanunay mampud kang masuko, maong di ta kapasaylo. Ug kanang pagkadili muhatag og pasaylo, unforgiveness or hatred, maunay goal sa yawa, nganong naay obsessive remembrance of past hurts. Gusto sa yawa nga magdumota. Mo nga dili man dautan nga mahinumdom ta sa mga sakit nga kagahapon. Part man na sa tong kinabuhi. Pero ang dautan ana, kung ang maong paghandom, pagbalik-balik sa mga kagahapon, may resulta sa kahadlok, may resulta sa kining gitawag na to kasuko nga hilabihan, nga gusto natang mubawos. Dili maayo. Next, kaning oppression, natay mga sakit nga way findings, financial difficulties o blockage, bisag unsa og paningkamot, muratag way tumong, way abot. Kana bitang bisag asa na lang tamo adto, kasunod-sunod nato ang mga kagubot, mga kahasol, nga murag wala na tay direction sa kinabuhi. Murag wala na takakita sa purpose sa atong kinabuhi. Mao nang uban ang ending ana suicide. Or dili ba kaha kining demonic possession, ipossess ta o ang yawa mo naging mo control, mo take over sa lawas, siya nay mo kuan anay mo control, mao na nga ang usa ka tawo nga mayawaan kung nasa state of crisis, dili siya wa siya mahinumdom sa iyang gibuhat kung mawasana. So arita sa pipila ka mga sala nga maoy kasagaran nga makasod ang yawa sa tong kinabuhi. Number 1, kining sins of idolatry. Unsa man ning idolatry? Tingali, ato taling masabtan sa word nga idolatry, di ba, false worship o pagsimba sa Diyos-Diyos. Pero arita sa gitawag ito, modern paganism or modern idolatry. Ang idolatry di ay dili lang tong gasimba-simba ka ni Baal, ni Astaroth, mga
para sa atong mga katigulangan nga og naay liti magsimba-simbas liti. Naay pangpang dakong bato ato magsimba-simba dito mga anito. Although idolatry na pero dili lang kay kana. Idolatry in a wider sense, sa lapad na pagsabot. What is idolatry? The making of a creature a greater good, a priority over one's relationship with the Creator. Ang idolatria di ay o pagsimbag Diyos mga igsoon, mao ni nga gihimo nato ang usa ka binuhat nga mas maayo, giisip nato ang usa ka binuhat nga mas maayo o mas importante kaysa atong relasyon sa Ginoo. Mao de og dili ta mo simba tungod sa atong tindahan nakasatag idolatry. Wala ka mo simba kay gatuman lamang ka og ligog dagat. Ay, simba-simba. Sunod na ta simba di bitaw mo dagan ng simbahan, maligo sa tagdagat. Mano man day og mo simba ka una usa mo maligog dagat, total di man pud mo dagan ng dagat. Lain pa, kana bang mas gi-priority nato ang mga butang kaysa tag-iya sa butang. Matod pa ni Father Darwin, mao ni hinungdan nga wala ta mahimutang. So, sins of idolatry. Dunay tulo ka butang nga gisimba sa katawhan karon. Unya atong i-check atong kaugalingon basig naatane tulo ka sayop nga pagsimba o tulo ka butang nga gisimba instead sa Ginoo. Number 1, worship the pleasure of senses. Ang gisimba mao lang gyud ang pagtagbaw sa pagbati. Mo bitaw na nga uban mobalhin og laing relihiyon kay boring kuno ang misa sa Katoliko. Maayo ning among relihiyon kay gakalagubo tong drum kanunay bibo. Sa ato pa, dili ang Ginoo ang gisimba, kundili ang iyang the pleasure of senses. Gusto lang siyang mutagbaw sa iyang gibati. Once gani sa atong pagsimba, ang purpose sa pagsimba diya is pleasing God. Pagpahimuot sa Ginoo, dili pagpahimuot sa kaugalingon. Mauna nga kung sa atong pagsimba, kinsa man ang atong gitinguha nga mahimuot. Kay kung sa imong pagsimba, di ko ganahan anang paria mo nang muadto ko uslob ko aning paria, ako ganahi. Adto ko sa Danau mo simba baro perting lazua. Kay wa ko ganahi ang dapita. Muadto ba kahag Bohol, kay mo kumpisal ra dito si Father Darwin may akumpisalan kay gaan jud akong feeling so makakitang Father Darwin murag magduda na ta. Mao bitaw ning uban kana bang Brad tabangi ko Barbie nga kanang bisag mahikap lang ko ni Father Darwin Brad di so ko muuli og Amerika og di ko mahikapan ni Father Darwin. Unsa may ipahikap di ay? Ha? So, kana bitawng pleasure. So, daghang mga batanon or mga tao karon nga dili sila, mo nang dili sila ganahan sa Pangginoo kay dili sila malipay. Sa mindset sa mga modernong tao, ang mga sugo sa Ginoo babag sa kalipay sa tao. Mao na nga daghang mibiya sa pagtuo kay para nila ang mga sugo sa Ginoo supak sa iyang kalipay. Gusto man kong mangabit, gusto man kong mangawat, gusto man kong nga manikas, ganahan man kumupatay, unya kay bawal man na sa sugo sa Ginoo. Why Ginoo? Kana siya, idolatry. Second one, worship of wealth and power. Daghang mga tao ang gisimba, ang kwarta ug ang gahom. Mauni pagbantay mo kay naatingali mo'y mga kaila nga sa una di managad, unya kay nakapile na magsiusi na nagad na. Lami nag-smile. Sa una di pa mo igagaw, pero karon agaw na mo.
Di ba kabantay ta, kining mga hakog nga politiko, bisag nahibaw ni sila nga wine project sa iyang administrasyon, why na human. No, bitaw, matod pa kuno kana kunong meaning sa DPWH, daghag project, why human. Bog tinuod baron. Inistambay na nga istorya. So, pero yan ha, kana bang dili na lang tamuhatag og chance sa uban nga mo'y mulid na pod tungod sa kahakog sa bahandi. Gani nay uban maukab lang kuno ng baba panahon sa session sa ISB ug manglingap-ngap. Sa to pa silent committee pero magpare-elect. Ngano man na? Tungod kay ang gisimba ang bahandi ug gahom. Next, kining worship of oneself worth. Unsa man ning gisimba ang atong kaugalingong bili? Kining self-centered personality. Unsa may mga sign nga self-centered ta nga pagkatao? Number 1, sense of entitlement. Kinsa man ning mga tao nga entitled? Katong mga tao nga believing they deserve special treatment and automatic compliance with their expectation. So kini ding mga tao nga entitled, katong mga tao nga nag-isip sa ilang kaugalingon nga angay kong hatagan og espesyal nga pagtagad kay mauni ang akong katungdanan nga naabot. Mabitaw dito sa office, nay magtunol-tunol dito og 1,000, magtunol-tunol og sobre, kay mo try sila og bribe or suborno, kay aron ma-espesyal og entertain ni Father Darwin. Maunay sense of entitlement. Mauna og mo tunol mo hatag mo, why problema nang mo donate kung kana siya act of charity. Pero kung ang pag-donate kay aron mo dominate, sorry na lang. Kay kung amo ng dawaton, kami maoy unang mayawaan. So kana day mga tao nga di mo sunod og proseso, gusto espesyalon, kana siya idolatry din na siya. Ang kaugalingong bili maoy tigbabaw. Hambugiro kayo ba? Gipasigarbo gyud sa iyang nakabuot. Di ba? Kabantay po na aba po na ninyo sa inyong parokya. Sa among parokya, kasagaran makagubot dito sa PPC, kining mga profesional. Pero dili ako moingon nga tanang profesional. Kuan ha? Pero naagi pa nga pipila ka mga profesional nga inig meeting, bisag dili maoy topic, gusto yung matapik ang iyang mga achievement. Bisag di maoy presidente, mao may murag presidente. Naana ninyo dire? Sign na nga naayawa. Usa di ay sa mga timailhan nga ang yawa naas ning kapyot sa usa ka tawo kung kining tawhana makaangin o kagubot sa usa ka pundok. Kini di ang mga tao nga ugmo naa magubot ang atong meeting unyag mo absent malipay ta kay hapsay atong meeting ahinte gyud na sa yawa. Kay ang presyensya sa yawa mo cause og division. Nga sunod, manipulative behavior. Kanang kusog mo control og tao, gamiton ang impluwensya o gahom pag-control sa tao. Then, lack of empathy. Di ka mao mo bati sa pagbati sa uban. Siya rang iyang pagbati ra kanunay maoy gustong matagad. Pero di gustong mo sabot sa pagbati sa uban. That is pride. Then arrogance, pagka-arrogante. Mao na nga, kining mga arrogante, mao gyud ni kasagarang mga tao moadto sa office nga og mayawaan di gyud maulian. Kay naa na sa Biblia, kining mga hambugiro, mga mapahitason, unsay giingon sa Sirach kapitulo 3:28, walay kaayuhan nga mapaabot sa usa ka tawo nga mapahitason. Walay kaayuhan sa sakit sa usa ka taong mapahitason. Mao na, Biblia gaingon hana, di na hong gama-gama, naama na, sa igo po kuning basa. No. Arita, sa sunod nga sala, nga masudlan jo tagyawa. Number 1, idolatry. Ikaduha, superstitions.
unsa man ning superstitions? Matod pa sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2111. Superstitions is the deviation of religious feelings and of the practice of these feelings imposes. So superstitions superstitions in the Catholic faith, superstitions is considered a vice. Usa ni siya ka bisyo. Habitual sin. Sala nga gabalik-balik. Habitual. Bugat ni siya kay habit naman. Bad habit. Moingon kag vice, bad habit. O virtue, good habit. Mao na simple nga kuan. Unsa may mga sign sa superstitious nga mentality? Kining excessive and irrational fear of the unknown. Kanang nagbaton kag kahadlok sa usa ka butang nga wa ka masayod og kinsa. For example, mulabay kag usa ka mingaw nga lugar kay nang limbaot imong balhibo, tabi migo, labay ko. Unya pangutan-on, kinsa di ay ngan sa imong amigo, wa ko kahibaw. Excessive and irrational fear of the unknown. Wa ka kaila, kinsay imong gikahadlukan. Namayo, sunod, misinterpretation or misapplication of religious teachings. Gisinayo pagsabot or gisinayo paggamit o sa pagkaha ang ato mga pagtulunan. Parehara gud ng uban na ipagtuo nga kini kunong nilatin nga amahanamo in Latin o Pater Noster. Kung imo kuno nang litukon uya naay banakon o king cobra, di kuno ka madutlan, di kuno ka matigbak o paakon ka sa king cobra, kay effective kuno nga pagampo ang word nga Latin kaysa Bisaya. Although Latin language is the language of the church, kung naka sa proper disposition sa pagampo ni ana, yes, effective. Pero wa po na magpasabot nga mas effective siya sa Bisaya nga pinulungan. Kay ang efficacy sa pagampo nag-agad na sa disposisyon sa ning ampo. Ganilatin lagi ka, di pod maon pagka-pronounce, wa po kakasabot ug unsa nang imong giampo. So nahimo na tang legalistic or ritualistic nga mentality. Attributing divine or magical powers to object, rituals, or actions. So, magbantay ta, superstitious na dahi na nga, kanabitang moingong ka nga, ayaw mo kapalit anang krusipihong kahoy, minus nagahom, kaning putaw. Kanabang natay discrimination, kana siya dili na siya maayo, then believing in chance or fate, kanang tuutuhog kapalaran, tutuhog swerte, ato nang i-discuss ron taon-taon. Example of superstitions. Paminaw mo, kay basig na amo ani. Believing in lucky charms o talisman. Kanang hilig kag pampaswerte or habak. Ni ato sa office usa ka lay liturgical minister. Ning kuyog siya sa iyang silingan nga di tigsimba, palahubog ug ades-ades, iyang gida sa office kay matod pa, sure jud ko nga kining akong silingan nayawaane kay di tigsimba. During sa prayer, gayuniform pa ang maong minister, dako kaayog kuros, ingani, krosipiho. During sa prayer of exorcism, pag-ampo na sa eksorsismo sa yang silingan, ang minister maoy ming react. Unsay giingon sa silingan, uy Brad, ikaw man di ay nayawaan. Nganong nayawaan man? Kay dakog kuros, dakog habak. Kanang panaggang ba? Nagibangan deres kilid, nga tag 5 mil, tag 6 mil, bala nga di mo buto. Unsaon pag-protect anang bala na di pasod mo buto. Example, natay Bible verse anaw niya. Sunod, using sacred objects for magical purposes. Kining di magpa-blessing sa pare dire, kay katong blessing ragyod ni Father Darwin, daghan ingana. Giblessingan na ang iyang religious item sa ilang pare,
Pero ning adto pag yun sa Valencia, kay mas effective kuno ang prayer of blessing nga gihimo ni Father Darwin. Superstitious belief na di na mao. Magical thinking. Murarag, daghan mang mga tao nga wa mangandoy kayuhan. Ang ilarang giadto sa office, magic. Gusto ba inig hikap, hanaw dayon, sakit. Di mo sunod og proseso. Mo bitaw nga kining mga nayawaan. Ang kasagaran na gadali gyud na gustong maayo dayon. Pero inig-ingon kani kumpisal biyain ang imong kabit, iuli ng imong kinawat, kanang imong yuta nga imong giilog iuli, di na namo balik. Manuman why planong magbag-o? Superstitious ang paggamit sa sacramentals. Sunod, engaging divination and fortune telling. Kani mga open ang third eye. Manangpit og espiritu. Magpahimad, magpahimulso, unsa pa na, etc. So arita sa mga Bible verses kabahin nining mga butanga. Superstitions, divination and magic. Unsay giingon sa Deuteronomio 18:9-13. Kung muadto na kamo sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ayaw kamo pagsundog sa mga ngilad nga mga buhat sa mga lumulupyo sa ubang mga nasod. Ayaw ninyo ihalad ang inyong anak pinaagi sa pagsunog. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo, sa mga diwata, sa mga mananagan, o sa lamangkero. Umudangop kamo sa mga tigtsangpit, sa mga espiritu. Kay gikasilagan sa Ginoo ang tanan nga nagbuhat nining mga butanga. Ug tungod niini, abugon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila. Kinahanglan magmatinumanon kamo sa hingpit at ubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Dili taangay mo dawat ining mga pagan belief and practices. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo. Mga tuo-tuhon tang dako. Naa gani kasal, na ikaslon di ba? Palingkuron man ninyo ng kinasal dire. Unya inig kantas hallelujah or sa santos bakaha mo paso dayon tong kandol, belo o cord. Naay patuo-tuo. Hoy ikaw kandol ba? Siguro ba siya nga di gyud mapawong ng kandila. Kay inigdagkot ganig mapawong na wa na gikulbaan na aglaki kay ijang kandila may unang napawong siya kuno'y unang mamatay. Mao nang gihitabo ako de una mamatay ha. Gipakaon niya iyang asawa og kamuting kahoy. Namatay og una ang asawa. Ngano man dili man ang kahoy mo dili man ang kamuti mo gipakaon ang kahoy man. Oh. Lapagkasunod, namatay gipong asawa. Ngano man, wa na mukaon sa kamuting kahoy. Nganong namatay man, gipuspusan kay wa naman mukaon. So mo na no nga, kanang mga superstitious, kanang pareha nang dili kuno manudlay og magabi, dili manilhig og magabi kay nanungo kuno na. Na kuno'y mamatay sa pamilya. Mao na nga dili na siya maayo nga belief. Ayaw ka mo pagsundog sa mga patuto. Diwata, usa man diwata, magalad-halad o pagkaon. Blood offerings o food offerings, gihalad sa mga engkanto. Sa 1 Corinto 10:20, ang tanan nga mga halad nga gihimo sa pagano nga halaran, gihalad ngadto sa mga yawa og dili sa Dios. Sunod, unsa pa nay laing gidili sa Ginoo, magpatagna-tagna, mananagan. Baka sagaran na to, magpahimata, tagnaa ko no, og madato ba ko. Uy, mare, madato ka mare. Tanawa ang porma sa badles sa imong palad, letter M, meaning madato. Giunsa man nimo pagsigurong madato ang meaning ana, basin day og mamatay. Ayaw mo tuo-tuo anang kapalaran, ayaw mo tuo-tuo ng swerte. Atong basahon sa Biblia ha, kining kapalaran ba? Arita sa giingon sa Biblia kabahin aning mga kapalaran. No, atong basahon ang Biblia wa ko makadaog Bible na sa ang Bible na sa cellphone ra. Apan kamong mibiya kanako, asa ni mabasa? Isaiah 65:11 hangtod sa 12. Kay narabay gasuwat. Apan kamong mibiya kanako, kamong nalimot sa akong balaang bukid ug misimba kang God, Diyos sa swerte. Ug naghalad og bino alang kang mene, ang Diyos sa kapalaran.
ipapatay ko kamo pinaagi sa espada, ug wala gayoy makaikyas kaninyo, tungod kay sa dihang gitawag ko kamo, wala kamo motubag. Sa dihang misulti ako, wala kamo mamati. Gibuhat hinuon ninyo ang dautan o gipili ninyo ang wala kahimuti sa Ginoo. Tuotohog swerte, tuotohog kapalaran, gikasilagan sa Ginoo. Nais Biblia, igor ko ning basa ni. So, mao din mga igsoon, kining mga superstitious belief, ayan na natong wag tangon. Kaya unsa pa ni ubang mga napabamoy ubang mga patotoo dire? Lain pa kining habak. Unsa may giingon sa kaalam ni Solomon size Gs. Giingon diha atong basahon 16 12. Wala sila mamaayo sa mga tambal o habak. Naayo sila pinaagi sa imong pulong o Ginoo, ang pulong nga nagaayo sa tanang katawhan. Wa sila maayo sa mga tambal o habak. So, ani ha, palihog lang, og naaman gani mo yung mga habak diha, hangyo lang ng amo, isurrender ninyo. Kay dito sa Rosaryuhan, Agusan, naghatag bigtok, kana di ang dapita, daghang mga tribo nga, mga sa tribo, nadyo na mga occult practices. Naitabo ito, nga pag-blessing na ni Padre sa sacramentals, giabrihan na nila ilang battle nga sudlag tubig. Pag-ingon sa pare nga, may the salt and water be mixed together, pag butang kanang inyong tubig, sa gulan man nag-holy salt, unya inig-blessing, kamoy mo butang. Pagbutang nila sa holy salt sa ilang tumbler, sudlag tubig, mibukaw ang tubig, gaawas-awas sa sawog, gabukaw-bukaw gyud. Unya ang kanang makauban namo gidali-dali nilagda, gipakita namo tan-awa brad, ngano man ning bukaw kana mura bitaw og kana gyud sa takuri nga gitak-ang sa kalayo. Gabukaw-bukaw gyud. Diha namo nahibaw-an nga kadto di ay nagpa-blessing na ay mga habak. Wa gisurrender. So ning manifest. So isa na katimaan ba? Usahay god ang Ginoo muhimo gyud siyag milagro aron ang mga tawo nga gaduha-duha motuo. Mao na nga ayaw mo paghuwat og naay mahitabo. Kay basta mo react hinon, okay ra nang ning bukaw ra. Uroy ining blessing og mo react ta di nayawaan hinuon di gilive ra ba ni. La makontrol ka nato ning gidhanong tawo unay mag-video nimo. Matrending gayud ka sa Facebook. Bitaw hangyo lang ha, og naman gani mag-react, ayaw ninyo i-post, ayaw ninyo videohe, kay pwede mong mapasakaag kaso na. No? Ato ra gyud nang iklaro. So next nga sala na angay natong likayan aron malikayan nato ning atake sa yawa, kining sins of irreligion. Unsa man ang irreligion? According to the Catholic Church, irreligion refers to the lack of religious belief, practice, or devotions, especially indifference or hostility towards religion. So kini ding termino nga irreligion ug ato nang hubaron sa Bisaya pagkawalay pagtuo. Katong mga tawo nga way pagtuo, katong mga tawo nga o di ba ning tuo pero wa nila giput into practice ang ilang pagtuo. Lack of devotion, nakasala ta sa gitawag og irreligion. Unsa man ning mga sins of irreligion? Example, kining atheism og agnosticism. Kining gidinay nato ang existence sa Ginoo, pagkaway Ginoo. Gisalikway nato nga naay Ginoo. Unsay giingon ni Pope Leo XIII? When we remove God in our lives, the devil will fill up the vacuum, the empty spaces. So kung ato ding isalikway ang Ginoo sa atong kinabuhi, ang yawa maoy mupuli sulod sa atong kasing-kasing. No nga kini ding atong kasing-kasing matud pa sa dili ning kasing-kasing nga kaning kapitik. Sa theology, kining may kag heart of man, mao na siya ang pinaka-center sa kalag sa tao. Then diin sa atong kalag di ay, sa atong kinahiladman, naay gitawag ang nagvacare Deo. Unsa man na siya? Sa mga Carmelites,
kay Carmelites man ko, gitawag na namog Vacare Deo. Usa may meaning ana, a space for God. Sulod sa atong kasing-kasing di ay, ana ay luna ni ana or lawak para sa Ginoo. O kana nga lawak, pwede na siya nga mulapad, mudako, kana siya nga Pinoy-anan o lugar sa Ginoo, mudako na siya depende sa atong pag-invite niya. Gi-invite to through prayer. So kung usa ka tao, walay pagtuo, atong isalikway ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kayo makita sa yawa nga, uy, empty man nga space. Siya mo puyo. Sa katapusan, ang maong tao, ang iyang panghuna-huna, he or she think like a demon. Mo na mailhanin mo ng isa ka tao nga yawa na gyoy gaduwa sa iyang kasing-kasing. Kini bitaw example lang ni. Ang batok na ba ninyo kana bitaw mga tao nga buntag pa sayo bastos na gyud kayo ginistoryahan. Ang tanang makita, ang tanang sud sa hunahuna tibuok adlaw labi na sa trabuhan. Pre. Hubag pre ol miak kaya pre. Uy. Minyo nakabaw niya. Open kag third eye dali kay kakakita sa mga chicks tol miang dali kay kakita og mga lami ba. So maila na nga unhealthy, masakiton ang atong kasing-kasing. Ang espiritu sa kaulag o kalawayan mao na nagduwa nato. So mao na may tabo kung i-remove nato ang Ginoo sa tong kinabuhi. Next, apostasy, biya sa pagtuo. For example, gitalikdan nato ang pagtuong Katoliko ta, pero atong gisalikway ang pagtuong Katoliko kay ning balhin tag Muslim. Ngano man, pwede man ta mga sawag daghan. Di ba? Gusto man tag mga sawag daghan. Kay bawal man nato ng duhay asawa, wala ganahan makuglima, mo nang balhin tag Muslim. No, mao na example apostasy. Then kini mo'y pinaka-common, secularism. Unsa man ang secularism ang igsoon? Prioritizing worldly concerns over spiritual ones. Mas gi-priority nato ang mga kalibutanong butang kaysa atong kalag, kaysa atong relasyon sa Ginoo. So laktod na pagkasulti, naningkamot lang ta para sa kaayuhan sa lawas, ug wa ta maningkamot para sa kaayuhan sa atong kalag. So diri po sa simbahan, maila po nimo ning mga secularism sa simbahan. Kung makabantay gani mog mga pare or kinsay nag-serve sa simbahan nga, ang mga opinion or idea, wala na bitaw sense of divine. Murag worldly na tawhanon na kaayo. Murag wa na mahisguti ang presensya sa Ginoo. Di na kaka-feel og mura na maglahi naman eh. Kabantay mo, ang ebanghelyo anang Domingguha, gahisgot og yawa, pero wa palaw may ang mong ebanghelyo ning tipas. Ug laing topic nga worldly na kaayo, mo na secularism or mura pag ato nang gi-reject ang divine faith. So mao na ang mga tao de karon gi-priority na ang kalibutanon. Mao na nga daghan mig mga cases so, dito sa Bohol nang increase ang number sa suicide. Daghang nangamatay ron kay gahikog kasagaran mga batan-on. Unya usa sa mga cases nga among na-encounter nganong maghikog ang isa ka bata tungod kay kini bitawng family problem. Kato isa provided siya sa iyang pamilya. Kay naman ko'y mga ginikanan nga para nila tungod kay nagpractice sila aning secularism. Wala na mo focus sa relationship mismo. Para sa naibang mga tao nga aparan la ang ilang primary concern nga maka-provide kag kwarta o bahandi sa imong anak. Enough na siya. Ug wala na nato mahatag ang upat ka attention, affection, appreciation, o usa pa na kana lang tulo. Attention, appreciation, so kana affection, wala na mo ipa-feel nga naata.
ang pinaka the best di ay nga atong mahatag sa atong loved ones is ang atong time. Mautana ko ninyo karon, labi na sa mga kana bitawng mga couple o magtiayon nga both nanginabuhi. Kay uso naman ko na karon nga double income na one child policy or no child policy, double income. So karon, kamong duha na narbaho, pangutana, nakahatag pa ba mog time sa inyong pamilya? Nakahatag pa ba mog time sa usag-usa? Then nangutana nako, Brad, dako na kog sweldo sa gobyerno, nahiluna nako, regular nako. Akong bana pod, naapoy trabaho. Yan naman gining offer nako og opportunity sa Canada. Nga mas dako gyud og sweldo dito, kwarta dito. Angay baka nako ni i-grab nga opportunity. Ang akong gitubag, wa ko maingog ayaw. Wa po ko maingog lakaw. Ang akong gitubag, ang iyang pangutana, gitubag nako og pangutana. Sister, kung imong i-grab ang maong opportunity, matuman pa ba nimo or mapulfill pa ba kaha nimo ang imong katungdanan isip asawa o isip inahan? Ingani ha, mao ni atong ug naa gani opportunity, mao ni ibutang sa atong hunahuna. Kini nga opportunity, kung ako ning i-grab, mapulfill pa ba nako ang akong katungdanan sa Ginoo, sa akong pamilya, sa akong isig katao? Kay daghang mga tao nga ning grab sa opportunity nga dili gikan sa Ginoo, ang resulta di na mo simba tungod sa maong opportunity, tungod sa maong kwarta. So makasa na di ay irreligion, kay secularism man na siya. Mao na nga kining mga butanga nga akong gisgutan, doorway ni siya sa evil spirit. Lain pa nganong ning increase ang hikog, naay mga bata nga pressure sa ginikanan. Kay tungod kay naay ginikanan nga wala mo bati sa ilang mga anak, kana bitawng lack of appreciation, lack of compliment. Unya ra ba, kini bitawng kinaiya nato nga atong i-compare ang atong anak sa laing anak o di ba kaha sa atong silingan. Mingon na nga, nak, nganong niwang man kanak nga, dako man kagkaon. Kana mga ingana bitaw nga words. O kana bang gamahay gasud ko nganong ikaw akong gipakaslan. Gamahay gasud ko nga ako kang gianak buanga ka. Kanang ingon ana nga mga pulong dili na siya maayo. Lain pa. Nganong wa man ka ma-honor karon nga imong ate o kuya honor. Ako nga imong papa ug mama puro mi honor. Valedictorian ming duha. Ikaw, baliktorian kang dako, balik-balik ra mga, ngano man i-compare na to. So, maka-create na siya og psychological pressure sa sakataw. No, mga suwaye ko no, ikaw asawa, i-compare ka sa imong bana, o di ba ka ikaw bana, i-compare ka sa imong asawa sa iyang ex. Di ba, gubot ng tibuok kalibutan. Mano di man kakamaw muluto, maayo pa matuhong uyab sa una kay kamaw pa muluto. Tanawa di ba? Paimnon ka ana og rakumen. Mao ra na ikatigbak nimo. Mo dili jud maayo nang i-compare nato ang isa ka individual sa lahi nga individual tungod kay ang tagsa ka tawo naatay unique nga abilidad. Nay mga tawo nga dili sila bright sa academic pero naa sila mga talent nga angay na natong i-develop, angay natong uting kayon ug unsa i-suportaran nato. So mao nay hangyo na ko ni nga labi na sa mga ginikanan, i-save nato ang mga kabatanunan karon sa kining gitawag nato psychological pressure. Unya mga ginikanan, nautunta nga ang atong mga anak tudluan nato, i-introduce nato ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Kaya bininyo kagahapon ang ginikanan, gipaanha ang iyang anak sa opisina, kay matod pa, tabangan ng hong anak, wapon mo ang ginikanan, gipakuyugan, naglaing tao. Tabangi ang complain anong ginikanan, kay
iyang anak ko no, di tigsimba, wa ko no'y pagtuo sa Ginoo. Karon ang akong pangutana, nganong wa man ni pagtuo? Pag-trace pa, ang gipangutana ang bata mismo, gitudluan ba ka og mayong pamatasan? Gitudluan ba ka kabahin sa tong pagtuong Katoliko sa imong mga ginikanan? Ang tubag, wa. Ning complain kay why pagtuo iyang anak, pero siya mismo wa magtudlo nga makabatog pagtuo ang iyang anak. Nahinumdum ko sa una ba sa nagkatikista pa ko. Kana bitang first communion, napakumpisalon man na usa first communion, dai ginikanan gabagutput. Bulok ding among katikista, why ayo ning katikista sa among eskwelahan? Giunsa man niya pagtudlo ni hong anak nga di man kamao mangadye. Mao nang kay di man kamao magampo kuno kamahana mo usay mga pagampo, mao nang wa maapil sa first communion kay di pa man kamao magampo. Mao nang akong gipangutana, mader. Gikasal ba ka sa simbahan Katoliko? O brad, unsay ikaupat o ikatulo ba ng pangutana sa kasal? Di ba na pangutana na dawaton ba ninyo ang mga anak nga ihatag sa Dios kaninyo ug amumahon or atimanon sa pagtuong sa Kristohanong pagtulunan? Unsay imong itubag? Oo, padre. Kinsay nanaad panahon sa kasal nga mo'y muagak sa Kristohanong pagtulunan siyang anak? Ang katikista ba o ikaw? Kinadaghanan jud kayo may cases dito, mga batan-o nayawaan, nanong nayawaan, way pagtuo sa Ginoo, kay ang ginikanan, way panahon pag-edukar sa ilang mga anak. Busy sa pagpangitag, kwarta, o unsa pa nang kabisihan, i-religion din na siya, secularism, prioritizing worldly concerns over spiritual ones. So, lastly, indifferentism. Kung saan man ang indifferentism? Lack of interest or concern for religious matter. Wag yun tayo pake sa itong pagtuo. Gikalimta na to nga natay kalagluwason. Mo nang watay simba-simba, watay ampo-ampo, simba-simba, way na datog simba, direct to God. Kumpisal, pare, utro po na magkalasa, palahubog, magunang paria. Bayot, magunang paria. Ano nakaingon, magkagbayot, gakuzog mo? Gakuyog, nakasuway ka? Mo na mga ingana ba? Grabe kay kuan, mo na nga, magbantay ta ning gitawag na to, moral relativism. O sa man ang moral relativism? Daghan man kong mga tao, nga kanabang ang morality o ang maayo o dautan nag-agad ra na sa imong hunahuna. So na mga tao nga di ay nga kung unsay iyang gituuhan nga sakto na para niya ug way makabuot niya. Sa to pa daghang mga tao karon nga walay moral standard, dili gustong mosunod sa kabubuton sa Ginoo kay siya'y magbuot. Ang laing example ani kini bitawng dress code sa simbahan. Diba kanin pang atong basilika, diba, na trending ni kay, ngano kunong di na pasudlon tong mga mapaseksi. Ganahan man pong magpaibog ito yung dughan nga murag buungon. No, murag lato-lato to yung dughan, ganahan man sa magkiay dito nga, hubag kayo. So, kana bitaw mga tao nga muingon nga, my body, my choice, magbantay. Kay daghan mig mga cases dito, tungod aning my body, my choice, mo react yun. Nasud lagyawa. Kining mga babae bitaw nga sexy kayo. Basta kay natoy ning taga-disaan man to siya, basta kay ning adto to dito, kinaseksihan. Ang siya mismo wa siya kay baw nga possess siya. Pagsugod na sa blessing sa sacramentals, nag-react siya. Pag-react dito, di among gi pakalma. Unya kay inag-react kay mawaswas man tong makita man tong di angay makita gyud. Mao to ang mga nagpugong di na makakonsentrate sa prayer kay di may talan-awon nga Mount Mayon. Mao tong unsa may among gibuhat niingon ko nga i-stop ni nato nga pag-ampo. Giingnan akong inahan, mother. Sunod gani og mobalik mo.
Ayaw intaw pasinina og formal ning imong anak kanang di makita nang unsa nang di namo unta angay makita. Kani samot magkakusgan ang yawa. Mao to nga among gi-stop ang prayer kay dili man tumayo. Kay doorway man to. Mao to nga pagkasunod adlaw ming balik naingon nag-Muslim. Gabukot na pero salamat sa Dios nga dili na makatintal. So kanadeng my body my choice nga prinsipyo. Pura feeling nimo ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi. Ikaw ang magbuot na kay gahom sa imong kinabuhi. Kay my body my choice ko. Kay ako ning kinabuhi ako'y magbuot. Karon kung tinuod pa nga kitay tag-iya sa atong kinabuhi, nganong dili man ta makabuot nga di ta masakit. Ug makanser ta, naman katay power. Pwede na tong ingnon cancer, hawa diha, ako ning lawas. Nganong di man pwede? Nganong dili man pud ta makapugong sa kamatayon, kita man kahay tag-iya sa kinabuhi. So kanada ang panghunahuna, why magbuot nako kay ako ning lawas, ayaw ko ninyo butig unsay akong isuot, unsay akong buhaton, usa kana kapag pasipala sa Dios. Kay si Kristo lang ang ning-ingon, this is my body. Pero ikaw pod mismo ning ingon, my body, my choice. Unsa ra ba mo kalawat dagkog nga. Oh. Lahi katapusan, daghang mga tao kara adlaw galamoy og pills. Gapataod og ayude, gapasok-sok og ayude, gapataod og implant, gapa-inject og depo. Kay dili gustong nga sa iyang tiyan. Nganong naglamoy og pills kay dili gustong modawat sa kinabuhi. Pero panahon sa adlawng Domingo diya sa Santos nga misa maoy unang mulinya, maoy dakog nga kay gustong mokalawat sa tuburan sa kinabuhi nga mao si Kristo. Usa kana kadakong pagpakaron ingnon ug usa kana kadakong pagpanamastamas sa Dios. Di ka gusto kinabuhi. Unya mo dawat na hinuon ka sa tuburan sa kinabuhi. Ikumpisal, hinulsuli, hununga ang maong daotan nga buhat. Kay abi ninyo dito sa office, di na maihap ning mga bae nga nangasakit, nga why finding sa doktor, kay nang gilamoy aning magitawag na itong mga artificial contraceptive. Na amang gani, doktor, yatakis yawa, ang ipangutan na, dok, tugan sa tinuod. Kay naamang ka sa gobyerno nga trabaho. Nag-promote baka og artificial contraceptive sa imong mga pasyente? Yes, Brad. Maunay na kaingon, nganong na kay sakit nga way findings. Ikaw mismo, wa kahatag og solusyon sa imong sakit. Kay nayawaan man gani ng mga bae, nga maoy ning tumar, ikaw pakahang mo'y gasugog patumar. Matod pa sa among mga doktor nga pro-life, kung maggamit kag artificial contraceptive, labi na pills or IUD, labing minus 2 ka bata ang imong na-abort sa usa ka tuig. Maotong nami kaso, nga during sa prayer, pagbubo na mo sa holy water sa iyang tiyan, dihay mga kamot sa gagmayng bata, nagpurma-purma sa iyang tiyan during sa prayer, kay naggamit siya og IUD, sud sa 3 ka tuig. Wala siya mauli kung wala niya gi-remove ang ayude o wala niya gikumpisal ang maong sala. Mao na maigsoon, dili ni pagpanghadlok ninyo hagit sa pagbag-o. Kay ang yawa di ay dili na makaatake na to direkta kung maningkamo ta pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. No? Maningkamo ta. Kay basin ba og karon malipayon mong ning dawat sa mensahe sa Ginoo, po inig uli o inig kaugma, malimot rabi tao punta. So hinaot unta nga ang mga pulong sa Dios magpabili na sa atong kasing-kasing, bahalag makalimot mo sa speaker, ayaw lang ninyo kalimte ang pulong ni Kristo. O din hinalang ko kutob, daghang salamat og mayong gabi ninyong tanan.